ano yung dapat nating dalhin kapag kukunin natin yung ating plaka. Mga kaibigan, so marami nagtatanong, paano kung first owner, second owner, third owner, o sabihin natin na wala na or pumanaw na yung may-ari ng motor. Paano ang gagawin natin kapag po ganyan? Kasi nga po, gusto natin na magkaroon na ng plaka na katulad nito. Ayaw na natin gumamit ng ganyan. Kasi nga po, marami sa atin natatakot na baka mamaya pagdating ng August 30, 2025, mahuli tayo or ma-checkpoint tayo at baka mamaya matikitan tayo. Kasi nga, sabi nila is no plate, no travel policy, at sabi nga nila sa bagong Pilipinas, lahat may plaka na. Pwede na silang hulihin ang walang plaka. Ngayon, ano ba yung dapat nating dalhin sa LTO kapag po tayo ay kukuha ng plaka na katulad nito? Siyempre, kailangan muna natin, kung first owner ka, kailangan mong dalhin photocopy ng OR, CR, tsaka siyempre yung valid ID mo. So, yan lang po ang dadalhin natin. Mas maganda, mas marirecommend ko pa, dalhin nyo na rin po yung original. Pero dapat may nakaredy po kayo na photocopy. Para just in case, hanapin lang po nila yung original, may papakita po kayo. Okay? So, ganun lang po yun, mga kaibigan natin. And then, kung sakasakali naman na ikaw ay second owner or third owner pa, sabihin natin na ganun, kailangan mo dalhin, syempre, yung photocopy ng Certificate of Registration, photocopy din, syempre, ng OR, tapos, photocopy ng Bendo at Bendy. So, ibig sabihin po, mga kaibigan, Bendo at Bendy, ito po yung first owner, tsaka ito po yung second owner. Kung sakasakali naman po na third owner kayo at meron pong nakanotaryo na dyan o nakanotarize na yan, ilang ID po ang dadalhin ninyo? Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. So, depende kung nakailan salin na kayo. Pero kung naka-open deed of sale yan, mga kaibigan natin at mga tropa, hindi po tatanggapin ni LTO yan. Kailangan po na nakanotarize yung ating deed of sale. Diba? Iyan ang importante, mga kaibigan, na kapag bumili ka ng motor na walang plaka or temporary plate pa, dapat ipanotaryo mo yung deed of sale mo. Kung hindi mo maipapanotaryo yan, ay magkakaroon ka ng problema. Hindi mo makukuha yung plaka mo. Kasi ang pwedeng kumuha lang nun ay yung first owner. Ngayon, ang isang tanong pa sa atin ng mga ibang kaibigan natin, papaano kung wala na yung may-ari, pumanaw na? So, totoo naman yan, may nangyayari naman dyan na pumanaw na yung may-ari ng motor. So, ang dapat natin gawin, ang dapat nating dalhin, kung sakasakaling ganyan po ang sitwasyon natin, kailangan po ng photocopy ng death certificate, photocopy ng birth certificate ng relationship. Halimbawa po, yung asawa. Birth certificate po ng asawa ng may-ari ng motor. Kasi nga po, ito po ay nawala na, pumanaw na. So, anumang reason, o sabihin natin basta ganun, pumanaw na po, kailangan po niyang magdala ng birth certificate na katunayan na po, siya ay talagang legal na asawa o kaya legal na anak. Hindi po yung kapitbahay lang. O, ganun, parang ganun, no? Diba, mga kaibigan natin? Siyempre, huwag na nakakalimutan natin yung valid ID ng claimant. Valid ID din po, siyempre, yung anak or nung asawa. Photocopy, siyempre, ng OR at ng CR. Kasi hindi po dapat mawala lagi yung OR-CR natin. Napaka-importante, mga kaibigan, yung OR-CR. Ngayon naman, so ito may mga tanong din kung paano kung sa company naman nakapangalan yung motor na ginagamit mo at nawala yan. Halimbawa, hindi po aasikasuhin ng company. Pero mas maganda syempre, dapat company niyo mag-asikaso kung sakasakali na nawala yung plaka. Kasi nga po, sabihin natin sa kanya na nakapangalan yung motor, dapat sila yung mag-asikaso. Pero kung hindi naman po, ang dapat muna natin dalhin, ito yung photocopy ng Secretariat Certificate. Okay? Secretariat Certificate po yan, alam na po ng company yan kung saan at papaano po gumawa ng ganyan. And, syempre yung authorized letter na galing sa kanila, tapos photocopy with ID ng corporate secretary and authorized signature. Mga kaibigan, so halos lahat naman po dapat sila yung gagawa niya. Syempre yung photocopy, yung kanilang secretariat certificate, tapos syempre kailangan pa rin po ng photocopy of valid of the representative.
photocopy rin mga kaibigan. So halos lahat naman photocopy yung kanilang ibinibigay sa LTO. Pero mas inulit ko, mas sinasuggest ko sa inyo na original ay dalhin din po natin. Huwag nyo kakalimutan dalhin yung original just in case lang na tayo ay hanapan ng original. Kasi nga totoo naman, baka mamaya kasi hindi nila ibigay sa atin kung wala tayong maipakita na original na ORCR. Pero requirement lang po talaga is photocopy. Just in case lang kasi alam naman natin na hindi po lahat ng LTO pare-pareho yung pagpapatupad nila ng batas. So ito, mag-real talk na naman tayo. Merong isang followers natin nagsabi doon sa isang video natin na galing daw siya sa LTO. At ang sabi ni LTO, hindi naman daw pinapalitan yung plaka na merong 7 digit tsaka yung mga lumang plaka o yung kulay green. Pero kapag tinignan mo or kapag pumunta ka doon sa page ni LTO, lahat ng page ni LTO, makikita mo doon na sinasabi nila, napapalitan nila yung mga lumang plaka natin. Kasi nga po, yung mga lumang plaka natin, mga kaibigan na may 7 digit, hindi na raw po yan fit dun sa mga bagong plaka natin. Kasi nga po, gusto nilang mangyari, ganito po yung gagawin natin ng plaka. Yan lahat po ay ganyan na. Kasi po, ang plaka natin ngayon ay mayroong color coding at mayroong QR code. Kaya di ba lagi kong sinasabi sa inyo, na huwag tayong maglalagay ng kahit ano dito sa ating plaka. Lalo na yung QR code, wag na po natin tatakpan o wag natin aalisin yung QR code na nakalagay po dyan sa ating plaka. Ngayon, sa mga nagtatanong o natatakot, pagdating ng August 30 ay mahuli na sila. Kaibigan, hindi naman po ganun kabilis na manghuli si LTO. So, ang talagang huhulihin po nila or matitikitan ay yung may mga violation na sabihin natin na hindi po naglagay ng kahit anong plaka, kahit temporary plate. Pero ito, titingnan lang natin to. Tulad niyan, bawal po yan. Kasi nga po, ito po ay hindi sumusunod doon sa rules and guidelines o sa format ni LTO. Kasi dapat po yan, registered, yung plate number, region, tsaka po yung dealer. Dapat yun po ang nakalagay. Hindi po ganyan na may sticker, tsaka nasa gitna yung NCR. And doon sa mga MV file naman natin, mga kaibigan, na ginagamit na motor, ganito po yung iba na ginagamit, mga kaibigan, na MV file. Kung mahigpit sa checkpoint, maaari po yung masita kasi nga po is naglagay ka pa niya, nag-customize ka pa po, pwedeng masita or pwedeng hindi. So, depende pa rin yan sa pagpapatupad ng ating batas. So, inuulit ko mga kaibigan, okay? So, syempre, big shoutout sa lahat ng may motor, no? Okay, sa mga nagtatanong ng motor, hindi po tayo nagbebenta ng motor, mga kaibigan natin na hindi po. Siguro, soon, kung sakasakali, di magbebenta tayo pag merong mga tropa tayo na nag-offer na inaalok na nila yung motor natin, pwede natin siyang i-post. So, kung umabot ka sa video na to at napanood mo at binebenta mo yung motor mo, sige, po-post natin para matulungan natin ibang followers natin na naghahanap ng mga motorsiklo. Okay, so balikan lang natin. Halos lahat po, mga kaibigan, ng LTO branch, regional o district man, ay mayroon na po silang pinopost na available na po yung ating mga plaka. At kagandahan pa rin dito, yung iba niyan, mga kaibigan, on the spot sa kalsada na mismo, binibigay na yung mga plaka natin. Kung sakasakali may checkpoint, malay nyo, nadoduni yung plaka ninyo. Kung sakasakali naman, wala pa, tutulungan naman nila kung paano matrack, paano yung guidelines nila, paano nyo makukuha ng mas madali ang inyong plaka. And then, sa lahat ng wala pang plaka, 2018, 2019 pababa, 2016, 14, 12, or 2011, o 10 years ago na, antay-antay lang po tayo. Kasi nga po, tuloy-tuloy ang binibigay nilang pamimigay ng plaka. At sabi ko nga din, nung nakarang video ko, August 9, sa Kawit, Cavite, magbibigay po sila ng plaka. Pumunta lang po kayo doon, yung mga taga Calabarzon, no, Region 4A na nagsisimula ng 0401, magbibigay po sila ng plaka. Ng free. Okay, so linawin ko din sa lahat, ha. Lahat po ng plaka na papapalitan natin or kukunin natin ay wala pong bayad. Lahat po yan ay free. So kung meron man kayong maningil sa inyo, i-report nyo po agad. Wala pong bayad na pagkuha ng plaka. Ang may bayad lang po ay ipagpapadeliver. Kaya lang ipagpapadeliver, minsan umaabot na ng ilang buwan, hanggang ngayon wala pa. O may problema dyan, yung courier o yung taga-deliver. Okay? So yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsuporta kay Papa Henry. Kung umabot ka sa video na to, syempre kung kakalimutan mo mag-follow
and mag-subscribe na rin. So ingat po tayo palagi. Bye-bye and thank you!